buhay! Diyos ang nagbibigay, isang mapagpala at masayang gabi sa bawat isa! Yay! It's mini vlog time! Kumusta po kayo mga kapatid? Comment down below. Kumusta po ang araw nyo? Masaya po ba ang bawat isa sa atin? Wow! Sige po, wag po kayong mahiyang mag-comment down below. We love reading your comments po. And speaking of that, parang ang saya-saya ng gabing ito, I hope and pray na everyone is very, happy and masaya despite the fact na meron tayong mga meron tayong pinagdadaanan sa buhay, or meron tayong mga sitwasyon sa buhay, I just wanna share lang, speaking of joy or enjoyment, kasi nung nakaraan isang araw nag-celebrate ang aking mother dear ng kanyang birthday, and though simple lamang po yung aming naging pag-celebrate noon, nakita ko at naramdaman ko kung gaano siya kung gaano siya kasaya, yung kanyang enjoyment At dahil dyan, ngayong gabi sa ating mini vlog, yan ang pag-uusapan natin, ang salita enjoy! Yes! Enjoy! Enjoy lang tayo, tama-tama, bare months na pala, bare month na. So, ayan, naalala ko lang yung kanta Joy to the World, pero di na ako makanta. So, ayun, alam nyo ba, na ang enjoy o ang pagiging masaya or ang kagalakan, ay isang command, enjoying God is a command. God commands us to be joyful, ika nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Naalala ko yung isang praise song, rejoice in the hindi ko na pa itutuloy kasi yung boses po natin na hindi pa nga, And sabi din sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay, and sabi din po sa Psalm 100 verses 1 to 2, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Kaakibat po ng ating pagsamba, pagpuri sa Panginoon ay ang kagalakan. Pero paano naman po, Ate Cristel, Teacher Cristel, meron kami pinagdadaanan sa buhay, meron kami mga trials, some of us probably meron mga heartbreaks, malungkot. Yes, we do not invalidate po that feeling, na nakakaramdam tayo ng kalungkutan, I remember pinagninilay-nilayan ko kasi ito nung naging devotion ko, yung Psalms chapter 131. Sabi nung psalmist doon, "Oh Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me." So, ramdam natin, kita natin dito yung talagang malungkot siya, sa nararamdaman niya, maaaring sa pinagdadaanan, yung matinding lungkot. Pero, mga kapatid, yes, we do not invalidate that feelings. Mayroon talaga tayong moments na nalulungkot tayo. Pero wag po tayong mananatili doon, Yung psalmist dito, sabi niya, "But I have calmed and quieted my soul like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me." He come to realize, na naalala niya, na sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, He is safe. Alam niya na protektado siya, alam niyang meron siyang pag-asa sa Panginoon despite ng kung ano man yung nararamdaman niya o pinagdadaanan niya. Kaya sinabi niya sa Israel, "O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore." And mga kapatid, kung meron man po tayong pinagdadaanan sa buhay, I do believe lahat naman po tayo may mga ganong seasons sa buhay natin, may mga sitwasyon, may mga trials tayo. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. James 1:2-3. Amen to that, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa mga pagkakataon na para tayo ay lumong-lumo, nagiging hopeless na, tayo po ay tumingin sa Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya.
no? Sapagkat siya yung ating pag-asa at alalahanin natin kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. At ang mga ginawa sa atin ng Panginoon, no? Higit sa lahat, alalahanin natin yung kanyang salvation sa atin. Rejoice in God's salvation and obey Him, no? In Isaiah 25:9, it will be said on that day, behold, this is our God. We have waited for Him that He might save us. This is the Lord, we have waited for Him. Let us be glad and rejoice in His salvation. There are so much reason kung bakit tayo dapat magalak, at higit sa lahat yun ay sa Panginoon, ano? Tanawin natin yun, yung ating yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ano? May mga times na baka tayo ay nanlulumo din or parang anlungkot-lungkot. Kasi may mga pagkakataon din natin sa ating mga buhay na meron tayong mga shortcomings, may mga failures tayong nagagawa, no? Nadadapa, no? Nagkakasala. Pero sometimes baka kaya din nag-contribute yun sa lungkot or sa pagkalumo na meron tayo is because hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Nag-aano tayo nagpapakalugmok tayo dun sa hiya. Instead na lumapit tayo agad sa Lord upang humingi ng tawad. Parang, alam mo yun, you're withdrawing. Which is, hindi yun dapat ang gawin natin. Kung sakali man tayo ay magdaan sa ganong sitwasyon, dapat tayo ay lumapit agad sa Panginoon at humingi ng tawad. Mag-repent tayo, ano. Sometimes yung disobedience natin sa Panginoon, yun din yung nagkukos sa atin para tayo ay malungkot. Huwag po tayo magpa-deceive sa kaaway. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Siya lang yung makakatulong sa atin. Let us ask God that by His grace, no, and help, maisapamuhay natin ang kanyang salita. Sin will never make us happy. Okay? And always remember, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Then I will teach your ways to rebels, and they will return to you. Forgive me for shedding blood, O God who saves. Then I will joyfully sing of your forgiveness. Psalm 51:12-14. Amen. Napakasarap ng salita ng Diyos na pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, ano? Upang sa mga ganitong pagkakataon na meron tayong sitwasyon na pinagdadaanan na nakakakos sa atin upang tayo malungkot, maalala natin, alalahanin natin ng kanyang salita. Tayo ay magalak, mga kapatid, ano? And isa pang point ko is yung contentment natin kay Jesus, yung contentment natin sa buhay. No, it will follow because we are contented in the Lord. Walang ibang makakasatisfy sa atin kundi ang Panginoong Diyos lamang. I remember yung naging episode natin sa Values Avenue before, yung contentment, ano. Akala ko kasi sa Tagalog kontento, ano. Pero ang Tagalog term pala nun ay kasiyahan. Wow, kasiyahan. So, kontento, ika nga ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Are you satisfied in the Lord, mga kapatid? Ating i-search ang ating mga puso, i-examine ang ating mga puso, ang ating buhay, ano, at tingnan natin ang ating mga sarili, ano ang sitwasyon natin. Sa Panginoon, tayo ay may kasiyahan, may tunay na contentment, at doon din natin matututunan kung paano tayo mas magiging kontento sa ating buhay. So, to sum it all up, God wants us to be happy. Sometimes we're just too overwhelmed and bombarded by the worries of this life and our shortcomings. We tend to forget the reason of our joy, and that is Jesus Christ. Let us repent, come to Him, and enjoy life with obedience with God. Remember the Westminster Catechism first question, mga kapatid? What is the chief and highest end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. See you on the next mini vlog, mga kapatid! Enjoy lang tayo sa buhay. Enjoy tayo. We only have one life. Enjoy it with obedience sa Panginoon. So, see you on the next mini vlog po. #Values Education for the next generation. God bless! Enjoy!